ilang pag-indak, pag-awit, meron po kayong naramdamang kakaiba sa katawan ninyo, gagaan, ano man ang sumasakit, pinapagaling ng ating Panginoon sapagkat ang nais ng Ama, sa bawat gawaing kabanalan, tayo ay makapag-alay ng taus-puso sa Kanya. Amen? Bago po ako magpasimula sa ating gampanin sa araw na ito, nais ko lamang pong ipaalala na ngayon po ay ikalawang Miyerkules ng buwan, kaya meron po tayong misa mamayang alas 6. Kaya yung pong mga tagasunod, pasyente na gustong mapuspos, magpakapuspos po tayo sa pamamagitan po sa pagdalo sa banal na pagdiriwang. At nawa po, unti-unti na pong ma-develop sa atin na basta tutungo tayo sa banal na lugar na ito, kung meron kayong puting t-shirt o puting blouse, ala naman po sigurong kalabisan o kakulangan kung tayo ay pupunta dito sa ganoong kulay ng kasuotan. Sapagkat ang puti ay kulay ng kalinisan. Ibig lamang sabihin, sa bawat araw na tayo ay nandirito, unti-unti tayong nililinisan ng ating Panginoon hanggang at the end, ma-achieve ng Panginoon ang success sapagkat nakikita na yung mga bahid dumi sa ating puso, sa ating damdamin ay unti-unti nang nalilinisan. Amen? Wala naman po sigurong kalabisan doon. Mapakaganda po sigurong tingnan na hindi man kayo maging putim-puti sapagkat ito ay kasuotan ng mga alagad, at least pagpunta natin dito, puti tayo ng t-shirt o ng blouse bilang kasuotan. Hindi po namin nire-require yun na wala pong requirement, wala pong sapilitan. Ang sabi ko po, kung hindi kalabisan. Amen. Hindi ko po alam na ako pala ang facilitator sa araw na ito. Kaya hindi ko po alam kung ano ang tatakbuhin ng gawain sapagkat wala po akong temang inihanda. Ganun pa man, habang ako ay bumababa sa hagdanan, pinapasok ng banal na Espiritu sa aking katauhan, sa aking kaisipan, ang power ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya't naisip ko na ang tema na ating pagninilayan sa araw na ito, sa oras na ito, is the power of God's love. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Siguro po, wala naman sigurong isa man sa atin dito ang hindi nakadama ng power ng pag-ibig ng Panginoon. Ang Panginoon ay pag-ibig. Simula nang tayo ay isilang sa mundong ibabaw, at nung tayo nasa sinapupunan pa lamang ng ating mga magulang hanggang sa tayo ay isilang sa mundong ibabaw, ang pagmamahal ng Panginoon sa atin ay ibinigay na. In fact, kung hindi kayo mahal ng Panginoon, wala tayong lahat dito. Hindi ka isisilang dito sa mundo kung hindi ka mahal ng ating Panginoon. Sang-ayon po ba kayo doon? Kaya tayo, bilang mga anak ng Diyos, mag-isip po tayo sa mandali, sa katahimikan ng ating puso, kaluluwa at buong pagkatao, magkaroon po tayo ng flashback sa buhay natin. Buhat nang tayo ay magkaisip hanggang sa kasalukuyan kung paano ipinadama ng Panginoon sa iyo ang power ng kanyang pagmamahal. Araw-araw, minu-minuto, segundo, pinadadama niya ito. Pero merong isang specific na pangyayari sa buhay natin kung kailan todo-todo nating naramdaman ang pagmamahal ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos na papagmahal. Kaya habang kayo po ay nagninilay, upang higit ninyong maunawaan ang pag-ibig na alay sa atin ng Ama, haranahin po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng awitin na pangungunahan ng ating kapatid na Pilar. Kung alam niyo po ang awitin, ialay po natin sa Kanya. Iparinig po natin sa Kanya ang ating tinig
upang maramdaman mo ang pagmamahal na ibinibigay sa iyo ng Diyos at ikaw naman para maramdaman ng Diyos ang pagmamahal na ibinibigay mo sa Kanya. Kaya mga kapatid, nandito po ang ating kapatid na Pilar. Kung kaya nyo pong umawit, umawit kayo. Kung kaya nyo sumabay, sabayan ninyo. Sapagkat habang umaawit kayo, mararamdaman ninyo ang ganap na pag-ibig na mula sa ating Panginoon. Purihin, purihin, purihin ka, Ama. Muli, salamat po. Salamat, salamat. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Kay sarap pong maghandog sa ating Panginoon. Nawa po ang awiting Diyos ay pag-ibig ay manamnam po natin. Sapagkat tunay nga pong kay sarap mabuhay na damang-dama mo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya para po sa inyong lahat. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man sa puso't diwa. Tayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkarang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa mga pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkarang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkarang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Salamat po.
Salamat, kapatid. Nawa habang ang kapatid natin ay umaawit, nararamdaman ninyo ang ganap na pag-ibig na alay sa atin ng Panginoon. Walang sino mang makapagbibigay at makapag-aalay ng pag-ibig katulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Sa bawat sandali, tayo'y may pagkukulang. Sa bawat sandali, tayo'y nagkakaroon ng paglabag sa kalooban ng Ama. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, kailanman ay hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Patuloy niya tayong minamahal, sapagkat ang pagmamahal ng Diyos, walang makakadescribe. Iba ang pag-ibig na mula sa Ama. Ang pag-ibig ng tao may hangganan. Kuminsan, kapag sila'y nananawa, sinasabi na, sawa na ako, nawala na ang pag-ibig ko sa iyo. Subalit sa Diyos, wala siyang panghihinawa. Kahit anong laki ng pagkukulang natin sa Kanya, ang pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw, hindi kumukupas. Kaya mga kapatid, babalikan ko lang yung gustong pagnilaya ng bawat isa sa atin. Anong specific na pangyayari sa buhay mo kung kailan naramdaman mo ang buhos na pagmamahal ng Diyos sa iyo? Yun po yung gusto kong pagnilayan ng bawat isa sa atin. Kaya sa pagkakataon pong ito, udyok po sa aking damdamin na ang una kong tawagin ay isa sa ating mga talaga po namang devoted na tagasunod. Bagamat hindi siya nagpupunta dito araw-araw, subalit nang dahil sa pag-ibig sa kanya ng Diyos at pag-ibig niya sa Diyos, sigurado mayroon siyang isang araw sa loob ng isang linggo, bagamat kung minsan ay hindi natin siya nakikita, subalit ang pag-ibig na ito ay patuloy niyang nadarama. Galak po ng aking kalooban na ibigay ko po sa inyo ang aking kapatid. Thank you, Lord, at muli mo akong tinawag upang ikaw ay papurihan, dakilain, sambahin sa harapan ng aking mga kapatid. Magandang umaga sa hapong ito sa inyong lahat. Hindi ko akalain na ako'y matatawag, pero sinabi ko sa sarili ko, Lord, pag tatawagin mo ako, mag-share po ako, sabi ko. Kagagaling ko lang po sa Isabela, at yung aking maliit na hanapbuhay, kinabubuhay namin ay yung pagtatanim po ng mais. Kaya yung pag-ibig ng Diyos ay damang-dama ko habang ako'y nandun. Kasi po nag-aani kami ng mais. Tapos batid naman po ninyo na during the time na nandun ako, yung bagyong Luisa yata yun, Luisa pala yung misis ko, no? Yun ang nabanggit ko. Tapos yung kasunod nun, Mario. Ako naman, si Mariano. No? Kaya magkasunod yung bagyo na yun. Kaya sabi ko, panay ang dasal ko kasi yung mais, masisira po yan pag hindi na ibilad. Kaya nung bumagyo, awa ng Diyos kahit na umaraw pa rin. At ni minsan, hindi nakatikim ng ulan yung mais ko hanggang sa madry at may benta at makabalik ako rito. Kaya purihin natin ng Diyos, talagang damag-dama ko yung kanyang pag-ibig habang ginaganap namin yung pagbibilad ng mais. At yung isang latest na damag-dama din namin ang pag-ibig ng Diyos ay yung tungkol doon sa anak kong pinag-pray namin dito. 6 years na po siya sa Mindanao. At nung una, yung application niya para sa transfer dito ay totally denied na. Pero hindi kami nawala ng pag-asa. Nananalig kami sa kay Lord na magagrant din yung kanyang transfer. At salamat sa Diyos at effective October 1st, siya'y lilipat na rito sa atin
sa Luzon, kasi nga naman matagal na po siya doon. At hopefully, makakasama namin paminsan-minsan dito sa gawaing ito. Alam kong naramdaman ko yung presensya ng Diyos dito at naniniwala ako na hindi man biglaan yung kanyang paggaling sa mata ay unti-unti ibibigay ng Lord sa kanya. At isa pang pinagpapasalamat ko kasi tuloy-tuloy siyang nakakapaglingkod at bagamat yung isang mata niya, medyo blurred pa yung isang mata niya, pero ang mahalaga, meron pa rin siyang paningin doon sa kanan niyang mata. Kaya tuloy-tuloy siyang araw-araw namin yung pinag-prayan yung kagalingan ng mata niya. No? Araw-araw, hindi kami magsasawa. Talagang dinidivot namin araw-araw yung time para makapagdasal. Kaya mga kapatid, patuloy tayong manalangin dahil mas lalong maramdaman natin yung kapangyarihan ng Diyos kapag parati tayong nakakonect sa Kanya, nakawired sa Kanya. Kasi wala talaga tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Kanya. No? Hindi tayo mamumunga. Katulad ng sanga, sabi nga niya, ako ang puno ng ubas. Kapag tayo ay nakahugpong sa Panginoon, nakadugtong tayo sa Kanya, yung dagta ng buhay ay dadaloy at magkakaroon tayo ng bunga. At talagang yung kagalakan natin na hindi natin may paliwanag kapag kasama natin si Lord. Actually nga po, tuwing bibiyahe ako sa Isabela, yung aking owner ng World War II pa, habang nagdadrive ako, parating ang praising ko, yung kanta natin dito, Purihin ng Diyos. Walang patid yan na habang nagdadrive ako, hindi ko mararamdaman, nakakarating na po ako doon sa Isabela. Ganon din pagbalik dito. Kahit na ako puyat, kasi kuminsan umaalis kami ng alas 6 ng gabi doon, dumarating kami dito. Bagal ng owner ko, mag-aalas 5 na ng kuminsan parang napapaidlip ako, kaya nagpe-praising ako para makarating lang dito. Kaya awa ng Diyos, malulahati kaming nakarating dito sa Baliwag. Kaya patuloy natin purihin ng Diyos sapagkat yun lang ang may babalik natin sa Kanya sa araw-araw na kabutihan niya, sa araw-araw na pagmamahal niya sa atin. Ano man ang nabanggit nga ni Ma'am Beth na patuloy tayong nagkakasala, pero ang Diyos patuloy naman na nagmamahal sa atin. Walang kondisyon ang kanyang pagmamahal sa atin. Bagamat nga ang tao ay may kondisyon ang pag-ibig natin, pero siya walang katapusan. Kasing lawak ng karagatan, hindi natin nakikita yung lawak ng pag-ibig niya sa atin. Kaya purihin natin siya, dakilain, sambahin araw-araw. Marami pong salamat. Salamat kapatid. Mayroon pong isang napakagandang salita na tumimo sa aking isip sa inyong pagpapahayag. Yung sinabi ninyo na patuloy tayong makipag-ugnayan sa Panginoon para higit nating maramdaman ang Kanyang pagmamahal. Amen po ba yun? Kahit po simpleng pagkapatunay lamang po dito sa buhay sa mundo na ating ginagalawan. Pag ang tao, lagi kayong nag-uusap, lagi mong nakakausap, lumalalim ang iyong pagkilala sa Kanya. Amen po ba? Bilang halimbawa, ako po sa dating buhay ko, hindi po pumasok sa isip ko na itong mga kapatid kong alagad na ito ay makikilala ko. Never in my life na naisip ko na ako pala'y may isang Mirna na makikilala. Never in my life na naisip ko na meron pala akong isang Aw na makikilala. Never in my mind na naisip ko na ako pala ay may isang Apo Kunching na makikilala. Subalit sa kaparaanan ng Ama, nakilala ko sila. At sa madalas na pakikipag-usap ko at pakikipag-ugnayan sa kanila, lumalim ang pagkakilala ko sa kanilang pagkatao. At habang lumalalim ang pagkakakilala ninyo, tumutubo
ang pag-ibig na nagmula sa ating Panginoon. Kaya tayo man, kung gano'n ang nagaganap sa ating pakikipagrelasyon sa ating kapwa-tao, gano'n din ang magaganap sa pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Amen po ba? The more na nakikipag-usap tayo sa Kanya, the more na kumo-connect tayo sa Kanya, the more yung pagmamahal na mararamdaman natin mula sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. At sa pagkakataon pong ito, gusto ko pong marinig ang isa sa mga kapatid kong Kaps kung paano niya naramdaman ang buhos na pag-ibig na binigay sa kanya ng Ama, the power of God's love. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa kapatid kong si Johnny, kung nandiriyan po si kapatid na Johnny. Andiyan po kasi po ay ipina-flashback po sa akin yung mga unang tao kong nakita pagpunta ko sa Dambana. Habang ako po ay nakaupo doon sa kainan, nakita ko po si kapatid na sumasagsag, kaya na-plus po sa mind ko, hindi ko naman po alam na ako'y facilitator. At nang ako'y papunta dito, nakasakay ako sa tricycle, nadaanan ko si kapatid na Johnny, sumasagsag, naghihintay ng sasakyan, papunta dito. Kapatid, ano ba yung power ng pag-ibig ng Diyos na pinadama sa'yo? Magandang tanghali po sa umagang ito, lalo na po sa ating Panginoon na palagi pong gumagabay sa atin sa araw-araw, sa ating pong mahal na Apo, sa mga alagad, Kaps, saka po sa mga tagasunod. Magandang umaga po sa inyo lahat. Talaga pong buhay po ang Diyos. Marami pong himala o pagpapala na naibigay sa akin ng ating mahal na Panginoon. Doon lang po sa nangyari sa aking anak na talaga pong sabi nga po ng mahal na Apo nung napasyal po siya sa ospital ay hindi po niya matingnan mabuti ang mukha po ng aking anak dahil po talagang pagka po wala kay saan talaga pong wala ng buhay. Talaga pong buhay ang Diyos dahil kung di po sa matibay na pananampalataya naming mag-asawa ay talaga pong kung sino man ang sa kalalagayan namin ay talaga pong bibigay kung tayo po ay wala sa Panginoon. Sabi nga po ng mahal na Apo, pag tumatawag kami, talaga pong iyak lang po kami na iyak. Pag mahirap po pala talaga yung wala kayong kakilala o yung talagang malalapitan po na talaga pong nasa isang sulok lang kayo na wala pong magawa na kung sino po ang talagang lalapitan ay kung talaga pong nasa Ama tayo, ibibigay po niya yung kaparaanan. Kaya nga po pag tumawag kami sa mahal na Apo, ang sabi po ng ating mahal na Apo ay magtibay kayong mag-asawa, malalampasan nyo yan. Alam kong kaya mo yan, sabi sa akin. Kaya nga po nung sabi niya na wala po nag-aasikaso sa aking anak, bali nung na-aksidente po, ilang araw po, hindi po siya ginagalaw. Talaga pong yung paa niya kumakatas na. Sabi nga po ng ating mahal na Apo ay mga 3 days po yata yun or ano. Manalig ka sa araw na ito, may titingin sa iyong anak. Nung pong hapon po na yun, nagpuntahan po yung mga doktor. At talaga pong inasikaso ang aking anak. Di po ba buhay po ang ating Diyos? Yun nga po, at talagang pinanghawakan namin na palagi po kami nagpupunta sa chapel doon at pinagdarasal talaga namin na talaga pong himala at hiwaga na binigay pa po niya ang pangalawang buhay sa aking anak. Kung nagulat nga po yung iba at
Yung iba pong kasabayan niya ay ilang taon na po ay may bakal pa, pero yung nung pag-check up po ng anak ko doon sa may ano ay nakita po na inalis na yung bakal. Talaga pong nagtataka po sila. Dahil po sabi ko nga po sa sarili ko, kung talagang nasa Panginoon ka, ibibigay sa iyo ang lahat. Magbibigay po kami ng isang awit ng aking anak. Kahit po palipit ang boses namin, para po sa ating Panginoon. Natawagan ko po yung aking anak, si Janine. Habang inaayos po yung accompaniment sa kanilang pag-awit, napakadakila po ng Panginoon. Janine, alam mo, hindi ka man tinawag ng papa mo, nasa isip na kita, na gusto kitang ipagmalaki dito sa harapan, na ikaw yung binabanggit ng papa mo, na pinagbuhusan ng Diyos ng kanyang pagmamahal. Siya po yung sinasabi na talaga pong hindi mo siya matitingnan ng mga bago-bago pa lamang siyang na-aksidente para talagang wala ng pag-asa. Subalit ng dahil sa pagmamahal ng Ama, nandito siya, tatayo sa inyong harapan. May reason pala, may purpose pala si God kung bakit nagkaroon ng kaganapan ang lahat sa kanilang buhay. Okay na po. Kaya tayo po, gaano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Ang sabi nga po sa isang nabasa ko, malaki ba ang problema mo? Mabigat ba ang problema mo? Huwag kang mawala ng pag-asa. Because God is bigger than your problem. Hello. Sensya na po kayo. At for the first time po ngayon lang po ko aawitin. Para po sa ating Panginoon at po sa inyo. Nawa'y maging gabay, saan man magtungo, tuwing nalulumbay, ilawan ang puso. Itong aming dasal. Ayan, okay. Nawa'y maging gabay, saan man magtungo,
akayin mo sa landas kung saan patungo sa iyo. Aming panalangin, Naway pag-ibig mo, O Diyos kami dinggin, Ikaw sa aming puso, sa bawat sandali, sa araw at gabi, maging tanglaw namin. Itong aming dasal, itong aming dasal, kapag naliligaw, kapag naliligaw, habang nasa mundo, kami akayin mo kung saan patungo sa iyo. Panalangin namin kami ay pagpalain, na kahit sa dilim naway makita liwanag ng pag-ibig mo, dakila at di na mawalay sa iyong gabay. O Diyos, aming hiling, Naway tanglawan hayag ang daigdig, at laging bantayan ang buhay na lagi, sa iyong maasa. puspos ng iyong pag-ibig. Ikaw ang manahan, Aming panalangin, aming panalangin, tulad ng sa tulad ng isang paslit, paslit. kami akayin mo sa landas na wasto, kung saan patungo sa iyo. Kami akayin mo sa landas na wasto, Kung saan saan patungo sa iyo. Salamat po. Paano ba yan, mga kapatid? Humihingi pa ng isang awitin ng ang bayan ng Diyos ang humihingi ng isa pang awitin. Okay. Si Janine. Iba-iba ang pamamaraan ng Panginoon sa kanyang pagtawag. Amen po ba? Kung hindi po naganap, na sana naman ay hindi naganap, ang naganap sa ating kapatid, hindi ko po siya makikilala. Hindi ko po batid na siya pala ay mayroong napakagandang tinig. Subalit sa kaparaanan ng Ama, dahil mahal na mahal siya ng Ama, kaya inakay siya dito sa banal na lugar na ito. Nais kong mabuhay sa haba ng panahon. Kung ito'y lilipas na ika'y kapiling ko, ang aking buhay sa'yo.
panalangin ay pagsamo mo. Kailan may di magmamaliw ang apoy sa puso ko, ang aking buhay, ang aking buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay ang aking buhay, ang aking buhay. Ibig kong malaman mo hanggang sa dulo ng mundo, ang pangarap ko'y sa'yo. Habang may buhay, habang may buhay, hanggat ng dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay ang aking buhay, ang aking buhay, sa'yo ibibigay. Salamat po. Salamat, anak. That's the power of God's love. Kahit buhay, ibibigay nang dahil sa pagmamahal sa dakilang Ama na nagbigay ng ating buhay. Isa pa po sa kapatid natin ang gusto kong tawagin, sapagkat hindi siya pupuspusin ng Espiritong Banal sa kanyang pagtugtog, kung hindi sa power ng pagmamahal na ibinigay sa kanya. Ang lahat ng tinatanggap natin sa ating Panginoon na kung tawagin natin ay gifts, yan po ay hindi natin makakamtam kung hindi buhos ang pagmamahal na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya po, sa pagkakataong ito, gusto ko pong tawagin ang isa sa ating mga kapatid na talaga po namang mararamdaman sa kanyang pagtugtog ang power ng God's love. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa kapatid na Alan. Surprise po si kapatid na Alan, sapagkat ang bawat tumitindig dito, panawagan ng ating Panginoon. Salamat po, Ama. Surprise po talaga. Papurit parangal, pasalamat sa tuwin na binabalik, tinataas ko siyang dakilang pangalan. Salamat po sa gabay patnubay sa araw-araw, sa pairam na buhay. Pagarian mo po ako, Ma, sa mga oras nito. Lahat po na iluluwal ng aking mga labi ay ayon sa iyong kalooban, di bilang ang pagkatao, kundi ang sa kalooban mo siyang magari, manguna. Salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yung sinabi ni kapatid na Mami Beth. Sapagkat po, pag walang pag-ibig ng Diyos sa katawan ko, wala po ako dito sa harapan niyo. Talagang ganun po kumilos ang Diyos sa bawat isa sa atin. Pag tayo ay nanikluhod, katotohanan na bumalik loob sa Kanya, na may katapatan, katotohanan, dalawang kamay po nakalad ang Ama sa Kanyang pag-ibig sa atin. Hindi po ba? Kaya po papurit palangal, pasalamat sa Ama dahil po sa dating buhay, talaga pong trabaho ko po ay talagang makamundong awitin. Yung pangsanlibutan na tugtugin, umaayos sa mga tao. Dahil po sa kaligayahan na makamundong tugtugin, subalit sa kadakilaan ng Diyos, ito po, dinala po niya ako dito. Katulad po yung napagnilayan ko po sa salita ng Diyos, yung tungkol po sa yung lambat po ba na ang Panginoon sa
Yung pong lambat na inagis ng ating Panginoon na si Pedro po ata yung kasama niya na sila'y nanghuli ng isda ang ating kapatid na apostol Pedro na sabi ng Ama, yagis mo ulit yung lambat mo para mayroon kang matungayan, talagang may makukuha kang isda. Doon po ako, isa po ako doon sa nasilo, na sa dating buhay kung saan ako mahayo. Subalit sa kalakilaan ng Diyos, sa Kanyang pag-ibig, isa po ako doon sa lambat na nakuha na ating kapatid nung nagayo ang ating Panginoon. Nakasama si Pedro pag-ayo ng panghuli ng isda. Ibig ko sabihin, sa bilang spiritual po na pagninilay ko, isa po ako doon sa mga isda na nasilo sa lambat na yun. At dito po ako dinala sa dakong ito. Kaya talaga pong pag hindi mo sinuko sarili mo sa Diyos, talagang hindi mo madama ang pag-ibig niya. Di po ba? Subalit po sa Kanyang pagmamahal, talaga pong inalay ko sa Kanyang lahat, na sa dating buhay, kami magkabiyak, wala mga hanap buhay. Ganyan po kumilos ang Diyos dahil sa Kanyang pag-ibig. Kumakain pa ba rin po sa araw-araw, kung ano po yung mayroon, salamat sa Diyos. Makontento ka, hindi ka na naghahanap na sa dating buhay mo. Pag gusto mong makuha yung gusto mo, mayangarin ka, talagang pipilitin mo makuha. Pero sa ngayon, dahil po sa pag-ibig ng Diyos, dito po kami dinala ng kabiyako, na talagang inalay ko po lahat sa Kanya. Na anuman po yung aming pamumuhay sa araw-araw, siya po nakakabatid na talagang sa umaga pa lang po, pagising mo sa umaga, maraming gampanin, subalit pag inatasan ka ng Ama sa oras na ikay maglilingkod na, talaga pong hindi ka mapakali. Naranasan niyo po ba yun? Ako po, pag yung kabiyak ko, sabi ko, alas 11 na. Oras na. minsan nahuli. Kaya po, nagsusumakit pa rin kami, nagsusumikap na matupad ang atas na tinanggap namin sa Kanya. Dahil po sa Kanyang pag-ibig, binabalik din po namin sa Kanya ang gusto niya sa amin na lahat naman tayo nagmimiti na makapiling natin ng Diyos sa takdang panahon. Di po ba? Kailan po mayroon tayong pagdadaanan habang nabubuhay tayo dito sa lupa. Kasi hindi mawala yung pagsubok, makakapahintulutan ng ating Ama. Kailan po talaga pong mayroon po tayong isusuko sa Kanya na siya lang nakakabatid sapagkat walang malilihim sa Diyos. Ano mang ginagawa natin dito sa lupa, lahat po ay pairam lang sa atin. Kaya pang sabi ng Banal na Espiritu, ang hindi lang sa Diyos yung nagagawa natin pagkakasala dahil sa namana natin sa unang ninuno ng ating mga katulad po ng ginawa ni Eva at saka ni Adan. Doon po natin namana. Kaya po nung sinilang tayo dito sa lupa, talaga pong ang kasalanan nandyan lang sa tabi-tabi. Talaga po, pag hindi mo sinukoy sarili mo, hindi mo siya pakilalanin ng lubusan, talaga po hindi mo madama ang pag-ibig niya. Kaya po, papurit parangal pasalamat sa ating minamahal na Apo Konsing na ginamit ng Diyos, ang katauhan, kinalugdan, upang ipahayag ang salita niya. Kaya po tayo rito'y natitipon sa araw-araw, makarinig ng salita niya, para sa kabusugan nating kaluluwa, tayo'y pinaghahanda na sa takdang panahon. Talaga pong buhay natin ay pairam lang. May kanya-kanya po tayong paglalakbay sa lupa.
Yung sinasabi na tumatawid sa tulay, kung hanggang saan ka na ba? Kung hanggang saan na rin yung pag-ibig mo sa ating Panginoon na pinapadama niya sa atin ang kanyang walang sawang pagmamahal. Ano man naganap sa buhay mo, ano man ginawa mo sa buhay mo, talaga po yung pagsuko kailangan natin ibalik sa Diyos talaga sapagkat wala na tayo ibang patutunguhan pa kundi siya lang. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Kaya po sa lahat po na nandito, kailangan lang po natin na magpakatapat tayo, magpakatotoo. Ano man dalahin natin sa buhay sa araw-araw, talaga pong walang malilihim sa Diyos. Ano man pangangailangan natin sa araw-araw, alam ng Diyos yun. Di niya tayo pababayaan dahil po yung kanyang pag-ibig ay walang hangganan. Katulad nga ng sabi na iba, pag sa tao, mayroong hangganan. Pero pag ang Diyos ang kumilos sa buhay mo, ano ka man, nandyan po siya. Amen po ba? Kaya po papurit parangal pasalamat sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sa ating may namala po kunsing na patuloy, walang sawa, na naglilingkod sa atin. Talaga pong nasa atin na lang po sapagkat kanya-kanya daw po ang kaligtasan. Kung ano mang ginawa mo dito sa lupa, yun pong walang hindi malilihim sa ating Panginoon. Yun na po at magandang umaga sa lahat. Tito, sandali lang po. Meron lamang po akong gustong itanong na siguro po ay katanungan din po ito ng ating mga kapatid na sa tuwin ay nagpupunta dito upang makapakinig ng aral ng banal na Espiritu. Alam mo, Tito Alan, mahal na mahal ka ng Diyos eh. Bakit ko po nasabi yon? Of all the people, ikaw yung pinagkatiwalaan niya na sa bawat araw na aawit siya sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Kayo po yung nag-a-accompany o nagbibigay ng accompaniment sa pag-awit ng banal na Espiritu. Ito po yung gusto kong itanong sa inyo. Ano po ang nararamdaman ninyo sa sandaling ibuka na ang bibig ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching upang siya'y mag-alay ng awitin? Sapagkat batid po namin na yung awit, biglang-biglang idinadatal eh. Hindi naman po yan sinasabi na, Alan, kapatid na Alan, get ready, aawit ako. Wala pong ganun. Sa gitna ng kanyang pagpapahayag, pag inatasan ng banal na Espiritu na siya'y umawit, karakaraka aawit siya. At napansin po namin yung himig ng awitin ay hindi himig ng mundo, kundi himig mula sa kalangitan na alay sa atin ng Ama. Ang tanong ko po sa inyo, mahal na kapatid, although alam ko na ito ay gift ni God na ibinabahagi sa inyo, ano po ang nararamdaman ninyo at paano po kayo nakakasunod sa bawat pag-awit at himig na idinadatal ng ating Panginoon sa ating mahal na Apo Kunching? Tanong ko po yan eh. Kasi po kung minsan nakapikit ako, nakikinig ako sa accompaniment. Sabi ko, wow, ang galing. Ang galing niyan sumunod. Ora mismo, ura-urada, nakakasunod siya. Alam niya yung pitch kung mataas. Alam niya yung pitch kung ibababa. Sa makatuwid, talagang gabay siya ng banal na Espiritu. Katotohanan po yan. Kasi po, pag kumakanta na po ang banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching, pag narinig ko na po yung boses ng banal na Espiritu, hindi ang katawan kung ano eh. Ang kamay ko, bigla na lang gagalaw po yun. Hindi sa kapangyarihan, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi ko kakayanin ng masundan ng kanta ng banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching. Pag once na kumanta na po siya, yung mga kamay ko, kumikilos na po yan. Pag narinig ko na po yung boses ng banal na Espiritu, yung kamay ko, gano'n na rin po pagbagsak ng daliri ko sa tiklado. Siya na pong nag-aano sa sarili ko, hindi na po katawan ko.
Yung katotohanan po, pag sa ganang pagkatao ko po, hindi ko kakayanin po. Kaya po nagpapupuri at salamat ako sa ating Panginoon na pag once na kumanta na pong banal na espiritu, doon na po kikilos na yung mga palad ko, pagtipan ng tiklado. Hindi katulad ng mga sanlibutan na kantahin, masusundan ko, pero magkakamali pa rin po ako. Pag sa banal na espiritu, pag guided na po niyang palad ko, siya na po kumikilos sa buong kakatawan. Minsan nakapikit na lang ako, ano ko yung ano niya, ang kanta niya, siya na pong umano ng palad ko. Kaya doon ko po nasusundan yung kanta ng banal na espiritu sa pangyarihan niya, sapagkat kung bilang pagkatao ko po, hindi ko kakayanin. Yung po yung pinapasalamatan kong talento na ipinagkaloob sa akin ng Diyos, na sa pamagitan niya, nagagamit ko at sa kaparaanan niya, ay talagang kapangyarihan po talaga ng Diyos ay walang makakalirip. Kaya po, pinapapurihan ko pong ating Panginoon. Yun lang po. Congratulations, Tito. Kasi para sa akin, mahirap yang gampanan ng isang nilalang kung hindi malinis ang puso't kaisipan. Amen. Kaya first and foremost requirement para sa iyo na nag-a-accompany sa pag-awit ng banal na espiritu, kalinisan ng puso at kaisipan. Sapagkat hindi idadatal kung wala yung dalawang bagay na yon. Iyan ang meron ka na wala si Ryan Kayabyab. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, susunod ko pong tatawagin upang maghandog sa atin ang awitin ng kanyang kabiyak ng puso. Na narinig niyo po yung kanyang pahayag na sa dating buhay, ang kanilang tugtog at awitin ay mga awiting pansanlibutan. Yun talagang makatindig balahibo para ikaw ay magkasala, hindi makatindig balahibo para ikaw ay maging banal. Patawad, mahal na kapatid. Subalit nang dahil inakay sila ng Panginoon, sa laki ng pagmamahal sa kanila, nakarating sila sa dambanang ito. Ba't hindi po nyo mararamdaman ng pagmamahal ng pag-ibig sa kanila, ng Diyos sa kanila? Wala po silang trabahong mag-asawa. Pero sabi po ni kapatid na Alan, ni kahit minsan, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Sa oras ng pagkain, mayroong inilalaman sa kanilang bibig. At ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, binibigay ng Diyos na nagmamahal sa kanila. And that is the power of God's love. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa kapatid nating si Myrna. Purihin at dakilain ka, Ama. Salamat muli sa iyo. Okay, sarap magbahagi ng kahiwagaan mo, subalit naniniwala po ako na sa pamamagitan ng pag-aalay ko ng awitin ay tuwirang maipapahayag ko ang kadakilaan mo. At nawa po, loobin mo, Ama, ang awiting ito ay namnamin ng bawat isang mga kapatid kong naririto. Na kung papaano nga mga minamahal kong mga kapatid, natunto natin, natawid natin ang tulay, tayo'y nakasadsad nang dahil sa naramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos. At kapag naramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos, patuloy tayong mamumuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. Amen. Bridge over troubled water. Kung paano sa tuwina, kapag ginaawit ang awiting ito, ang ating mother of the house ay hindi mapigilan ang pagpatak ng luha. Sabi ko po, hindi na ako magbabahagi sapagkat batid ko po ang mga nagpupuyos na damdamin ng mga kapatid na nasang tumindig sa harapan. When you're feeling small, when tears away your eyes, I will dry them all. I'm on your side.
times get round, and friends just can't be found, like a bridge over troubled water. It will lay you down like a bridge over troubled water. It will lay you so hard, I will comfort you. I'll take your when darkness comes and the pain is all around, like a bridge over troubled water. I will lay it down like a bridge over troubled water. I will lay me down. Surround silver flame, so long your time has come to strike. All your dreams are on the way. See how they shine when you need a friend. I'm sailing right behind, like a bridge over troubled water. I will ease your mind like a bridge over troubled water. I will ease your mind, your mind. I will ease your mind. Thank you, Lord. Naramdam niyo po ba yung lyrics ng awitin? Nadama niyo po ba kung gaano tayo kamahal ng Panginoon? Hindi ko po mapigilan tumulo ang aking luha habang siya'y umaawit, lalo na po doon sa part na when tears are in your eyes. Hindi po ba dumarating po sa buhay natin na parang hindi na natin kaya yung problema, kaya tayo po ay naiiyak sapagkat parang hindi na natin kaya. Pero ano po yung promise ni God sa atin? I will dry them all. Kung tayo'y lumuluha, pumapatak ang ating luha, sinasabi ng Panginoon sa atin, sige, umiyak ka, pero ang luha mo, papahiran ko, upang ipadama ko sa iyo ang pagmamahal ko sa iyo. Tingnan nyo nga po kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon, pero bakit po tayo nagpapakasutil?
na sa kabila ng pagmamahal ng ating Panginoon, ano po iginaganti natin sa Kanya? Sama ng loob, hirap ng kalooban, hanggang kailan niya tayo pagtitiyagaan na sa lahat ng ating pangangailangan, patuloy niya tayong dadamayan. At yung bandang huli, lalo na po yung bandang huli, ano po yung sabi niya? Sail on, silver girl, sail on by. Sige lang, lakbay ka. At sa bandang huli ng iyong paglalakbay, mararamdaman mo ang pagsaklolo ko sa iyo, sapagkat kailanman hindi kita pababayaan. Kaya kung sa ating paglalakbay sa ating buhay na tinatahak, may mga pagkakataon na tumadaan tayo sa mabato, sa malumbak, sa maputik, sige lang, sail on by, lakad lang tayo, sapagkat umasa tayo na ang ating Diyos na nagmamahal sa atin, kailanman ay hindi tayo pababayaan. Nawa naman mga kapatid ko, maramdaman ninyo ang pagmamahal ng Ama. Magsumikap tayong makasunod sa kalooban niya, sapagkat pag ito'y nagawa natin, success para sa Kanya. Subalit, kung habang tayo nabubuhay, tayo'y tumatahak sa kadiliman, sa kamalian, bagamat alam natin ang tama, pero doon pa rin tayo napupunta. Sa palagay nyo ba, malulugod ang Panginoon sa atin? Hindi man siya malugod sa ginagawa mo, pero ang pagmamahal niya patuloy na ibibigay sa iyo. Ganyan si God. Hindi na po mapigil ng ating Mother of the House ang kanyang damdamin. Naguhumiyaw ang kanyang puso na siya'y makatayo upang magbahagi, upang ilahad naman sa inyo kung paano niya naramdaman ang power ng pag-ibig sa Diyos sa Kanya. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay para po sa ating kapatid. Salamat po, Ama. Dakila ka. Walang kapantay ang pag-ibig mo. Na sa bawat araw, minuto man at segundo, ay aming nadarama. Kaya sa oras na ito, Ama, kung paano ang tipanan mo ay bukas na bukas sa aming lahat. Nawa ang mga anak mong tinawagan at tumugon sa iyo ay maramdaman kang ganap na ikaw ay Diyos na buhay, dakila at mapagmahal. Walang makapapantay sa iyong pag-ibig kailanman. At sa pamamagitan ng inyong kinalugdan, makilala kang lubusan na ikaw ay Diyos na aming pinaglilingkuran at ganap, mamahalin habang nabubuhay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Nakakaiyak naman po. Nakakaiyak sa galak. Sabi ko po sa taas, habang nag-asikaso po ako ng aming pagkain, hindi ko mapigil. Luha po ng galak. Sabi ko po na ibulong ko po kay Mami Beth habang umaawit si kapatid na Myrna. Kailangan kayanin natin lahat ito sapagkat pinasisilan niya ng Ama ang tunay na liwanag upang huwag tayong maligaw muli sa ating buhay. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, habang nasa taas ako, ngayon lang po naganap sa akin na nagbago yung isip ko kung ano yung gagawin kong ulam para sa aming lahat. Dahil binili ko na po hanggang Sabado dapat. Subalit, pag akyat ko po sa taas, may ugnay po ito sa pag-ibig ng Diyos. Naramdaman ko po na ito'y palasak lang na nakakain ng mga kapatid ko kung ito yung lulutuin ko at maaari magkulang pa. Yun ay tinola. Subalit may kalahat po ako na bumili po ako ng 12 kilos na pata para gawin kong 2 ulam sa amin. Nang nakita ko na po yung
parehas na binili ko. Kagad pinili ko yung 12 kilos na kainin namin ngayong araw na ito. Ulam. Sabi ko, Ama, bakit ganito yung pusong binigay mo sa akin? Mas gusto ko nang may masusobra at masarapan yung mga kapatid ko. Kaya ito na lang yung lutuin ko sapagkat ang daming may paborito nito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ito po yung pinapunang ibinigay ko po sa inyong pahayag? Ganun po ang damdamin ng ating Diyos kapag siya nagmahal. Hindi siya nagbibigay ng kulang. Lagi siyang sobra. At yung sobra na yon hindi magiging malabis sapagkat puro kabutihan ang kanyang taglay. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, tinanong ko si Mami Beth kanina, Mami, anong tema mo? Wala ang bahagi pa sa akin, sabi niya. At nang bumaba po siya at narinig ko po yung tema niya, bigla pa akong kinilibutan mula ulo hanggang talampakan. Nasabi ko po, nawa ang niluluto kong ito ay mapuspos ng pag-ibig ng masarapan ng mga kapatid ko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, simula nang naramdaman ko ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa akin, nagkaroon ako ng responsibilidad. Amen? Yun po yung mahalaga na dapat kamtin po ng sinuman. Hindi ka maaaring mahalin lang. Kailangan rin magmahal. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po, yung maigting na panawagan ng puso ko, simula po na nagpakilalang lubos ang Diyos sa akin, katawan nating mahal na Apo Kunching, at gumanap siya sa aking buhay. Amen? Oo, nung una, hindi ko pa ganap nararamdaman sapagkat puro hirap, kagaya nung inawit ni kapatid na Myrna. Hindi ko alam kung pasan ako, sapagkat ang akala ko, ako lang yung may karapatan para maghanap ng way kung nasaan kami ng aking anak. Subalit hindi ko nakita na ang proseso ng ating Panginoon mga panahon na yon ay ginagamit na rin po niya ang mga tao na maaaring ibigay niya sa iyo upang ipadama niyang mahal ka niya. Buhay po ba ang Diyos? At naganap po yun sa akin. Naganap po sa akin. Nang ako'y muling hirangi, ako'y hinirang at muling binuhay at magbagong buhay sa dakong ito, nagkaroon na po ako ng vision sa sarili ko na kailangan yun din po ang kamtin ninyo, mga kapatid ko. Sapagkat kung ang pagmamahal ng ating Panginoon ay wala kayong magiging misyon para ibalik sa Kanya, mababaliwala lahat ito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat ang ating Panginoon, ang Kanyang pagmamahal ay walang makapapantay. Hindi siya marunong magalit. Hindi siya marunong manumbat. At hindi mo kailanman mararamdaman na pasakitan ng damdamin mo. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Kaya habang nararamdaman ko po yun, sabi ko nga, hindi ko hinihingi. Subalit sa tuwing nahihirapan ako, bilang katawang lupa, bilang katauhan, doon ko higit nararamdaman ang tunay na pag-ibig ng Diyos sapagkat hindi niya ako iniiwan. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Lagi siyang may sagot. Eto anak. Kaya yun po, ang pinunla ko po sa puso ko na kailangang magbalik ako sa Kanya. Kailangang maging one woman lang ako sa Kanya. Amen po ba yun? Na walang pinagkaiba. Kapag naramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos, para ka nag-yes, I do sa kabiyak ng puso mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, naroon po yung, sa magkabiyak, wala pa akong kabiyak ng puso eh. Sa magkabiyak po, sa mga nakikita ko po, kapag walang away o misunderstanding, walang thrill. Amen. Hindi mo alam, andun yung kukulitan ng babae na, mahal mo ba talaga ako? O sa salita mo lang ako mahal? Bakit hindi mo patunayan? Kung mahal mo ako, bakit ganyan ang ginagawa mo sa akin? Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ganyan din po. Kapag hindi ka puspos ng Espiritu, maaari mo yung tanungin sa Diyos. Dahil mahal ka niya, pero bakit pinadadaman niya sa'yo na mahirapan ka? Yun po pala, yung paraan niya
na kailangan mong tumawid sa gusto niya para maramdaman mo ang pagkalinga niya. Buhay pa bang Diyos? At yan po ang nararamdaman ko hanggang sa mga oras na ito. Totoo po yun. Kahit kulang pa ako sa tulog. Kagabi po ay, anong oras na po kami natulog ni Kapatid na Pearl, nagdasal po kami at nagpalitan po ng mga kapahayagan kung paanong tumupad ang Diyos sa aming buhay hanggang 2:30 at gumising po ako para apuhapin ang aking alaga. Salamat sa Ama sapagkat sa mga gayong kaparaanan na hindi ka magiging bingi at bulag sa kanyang pagmamahal, makatutupad ka ng tama para sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sa dakong ito ay naghihintay siya. Sabi nga ni Kuya Alan, habang pinagmamasdan ko, sabi ko kay Nanay Myrna, tiningnan ko siya. Alam mo, ang palad mo sa asawa mo. Ewan po ba yun? Ganyan salitang tao. Bakit? Tingnan mo nga, wala kayong anak. Hindi kanya iniwan. Buhay po ba ang Diyos? Ewan po ba yun? Bakit ko po ito binahagi sa inyo? Ganyan din ang Diyos. Hindi siya nang iiwan. Kahit anong taglay mo, kapag alam niyang tapat ka sa Kanya, hindi Kanya iwanan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, higit niyo pong mararamdaman, kagaya ng nararamdaman ko ngayon, na hindi ako iniiwan ng Diyos. Amen? At kanina, habang nasa taas ako, nang nakita ko si Kuya Alan, si kapatid na Johnny, na umawit ang mag-ama, lalo nang umigting yung damdamin ko na magbahagi upang ipadama sa inyo kung gaano kasarap magmahal ang Diyos. Amen po ba yun? Magkaroon ka lang ng kontento kung ano kaya niyang ibigay. Huwag mo siyang hanapan sa araw na yon. Kundi sa bawat araw, higit siyang nakakaalam kung ano yung kaukulang para sa'yo para hindi ka mawala sa Kanya. Amen po ba yun? Sapagkat walang pinagkaiba din po sa isang asawa o dili kaya boyfriend. Pag pinalayaw mo ang kabiyak ng puso mo, maaari kang malulung siya. At pagdaka ay maiba ng tema ng pag-ibig niya sa'yo. Buhay po bang Diyos? Ganyan din po ang ating Panginoon. Hindi Kanya palalayawin kapag alam niya na ikaw ay malilihis sa Kanya. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, napakasimpleng pahayag lang po. Sabi ko nga, napakapalad po ng mga matatangkad na lalaki na nagbahagi. Naalala ko po ang ating Panginoon. Matangkad po siya. Hindi ko siya nakita, subalit sa akin balintad daw. Alam kong mas matangkad pa siya sa kapatid nating una nagbahagi. Sa tinig po niya, alam kong siya ang nagbahagi. Si kapatid, nasa taas ako. Sabi ko, Ama, kahit buti mo. Sapagkat lugod na lugod ka sa mga kapatid kong kalalakihan na ipinagmamalaki ka at nadamang lubusan. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Sapagkat bihira ang mga kalalakihan na tumutupad ng pagdakakarakaray, eto na. Alam niyo po, binabati ko po kayo dahil sa pag-ibig ng Diyos na nadaman po ninyo, parang walang pagkinagkaiba din po kayo sa mga kababaihan na kapag nais magmahal, kailangan istiktuan lang. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Maaari sabihin niyo, paano magaganap yung kapatid na Marisa? Huwag ka nang makipag-sideline para magbaraha. Huwag ka na makipag-sideline para mag-inuman. Huwag ka na makipag-sideline para sumama sa Sabado nights. Yun, pwede ka mag-istiktuan sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Lahat po yan. At alam niyo po mga kapatid, hanggang sa mga oras na ito, nararamdaman ko po ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat, napakalinaw. Kapag minahal ka ng Diyos at nadamo mo ito, walang maghahari inggit sa'yo. Amen? Kahit sino ang makita mo, walang maghahari inggit sa'yo. Sapagkat alam mo na ang nagmamahal din sa mga kapatid mo. Bakit ito nila natanggap ay ang Diyos din na pinagmahal nating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Kahit buksan niyo po ang puso ko. Sa katuhanan lang, 14 na taon ako sa karunungan panlupa bilang feng shui expert. Hindi na ordinaryong tao ang tinutunguhan namin. Mahirap sagupain sapagkat sila yung mga nag-aral. At sadyang nagbabayad sila ng mahal kapag ginusto mo na ikaw ang magbibigay presyo sa kanila. Amen po ba yun? Pipitsugin lang po yung mga nakatira sa squatter o dili kaya yung sa tabi-tabi. Lahat mayayaman. Subalit kailanman, salamat sa Ama, hindi po niya pinasilaw
sa mata at sa puso ko na gawin ang kaukulan upang magpatuloy sa mundo ng tao. Kundi sa dakong ito, sa kabila ng pag-iwan ng lahat, eto sa harapan nyo nakatindig, wala mang pambili na anuman, subalit ibinibigay ng Diyos kanyang paraan dahil alam kanyang hindi kanya papayagang mawalay pa sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At kung magsusuri po kayo, hindi ko po itinataas ang aking sarili, itinataas ko po ang Diyos na siya lang ang nagbigay ng lahat sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Siya lang po talaga at wala nang iba. At sa dakong ito ay ganap kong naramdaman ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, na sa ating lahat ay nagbukas diwa, naglinis ng kaisipan at kalooban sa pamamagitan ng Espiritong Banal na ipinagkatiwala sa kanyang katauhan. At sa bawat araw, patuloy na nililinang ng Diyos ang puso't kaisipan nating lahat, lalo na po ako, upang patuloy siyang magkaroon ng puwang na ako'y mahalin. Buhay po ba ang Diyos? Ganun lang po kasimple. Bigyan po natin ng puwang sa ating puso't isip na makapasok ang Diyos upang maramdaman po natin ang kanyang pagmamahal. Amen po ba yun? Totoo po yun. Sa bawat araw, sabi ko nga kay Mami Beth, sa mga kapatid ko na nakakasalamuha ko, na hindi ko mapigil. Naroon po yung kaukulang tinura ng Ama, anak, hindi baling maramdaman na mahal ka ng kapwa mo. Ang mahalaga ay magmahal kang totoo sapagkat ako'y sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. At kung halimbawa man po na may mamahalin po kayo, na kaparehas mong tao, ito po ay nagaganap po sa akin. Hindi ko titingnan kung anong meron siya. Hindi ko siya hanapan ng pagmamahal para ibigay niya sa akin. Kundi kung may ibibigay ako pagmamahal, ibigay sa Kanya sapagkat mahal ako ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Yun po, pinahimay lang po. Hindi po isang pagmamayabang. Gawin niyo po at wala kayong panghihinayangan kapag ginawa po ninyo. Amen? Kaya sa pagkakataong ito, Mami Beth, sobrang galak ng puso ko na sa bawat araw, yung responsibilidad na yan, doon ko ipopokus. Yung responsibilidad na yan, sa pagmamahal sa akin ng Diyos, kailangan kong gampanan para sa Kanya. Amen? Upang sa gayon, ang bawat niyang binibigay na pag-ibig, kanino man, lalo na sa akin, ay hindi masayang. Sapagkat, sa mundo man ng tao, sa mga tao man, mag-asawa man, magkaibigan man, o mag-boyfriend, anong sasabihin nila? Puro na lang ba ako magmamahal sa'yo? Hindi ko maramdaman na mahal mo ako. Ay paano kung sabihin niya ng Diyos sa atin? Puro na lang ba ako magmamahal sa'yo? At hindi ko maramdaman na mahal niyo ako? Mga kapatid, wag na natin pong hintayin. Sapagkat hindi niyo yan maririnig sa ating Panginoon na siya'y magrereklamo. Kundi, habang araw na tayo naririto sa mundo, patuloy niyang inilalayo ng pag-ibig niya, ang pagmamahal niya sa iba't ibang kaparaanan kung anong angkop sa'yo na hindi ka mawawala sa Kanya. At ako po ay isa sa benepisyo na yun na nakatanggap. Amen po ba yun? Alam na alam po niya ang aking kahinaan. Alam na alam po niya. Kaya, pagbulat ng aking mata, Ama, yamang ako'y sa'yo at ikaw ay sa akin. Gamitin mo ako ayon sa iyong kalooban at huwag mo akong pahintulutang malumbay sapagkat hindi ako makatutupad sa iyo ng diretso kapag pinagapi mo ako sa kalaban. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ito po iwanan ko po sa inyo. Wala nang makakapantay pa sa pagmamahal ng Diyos. Hindi mo man siya nakikita, hindi mo man siya mahawakan, subalit ilapat mo ang puso niya sa iyo at ilalapat mo ang puso niya sa Kanya. Parehas po, magkataklob. Parang kamay. At pag naglapat na kayong dalawa, kung anong para sa Kanya, ibigay mo. At anong para sa iyo, ibibigay niya. At kung anong masakit sa Kanya, huwag mong gawin. At gayon din ang gagawin niya para sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan po, mapag-ingat ang ating Panginoon. Napaka-ingat po niya. At organisado siya. Hindi siya bara-bara. At kapag mahal na mahal ka niya, maging ang bawat kaukulan na gusto niya ipatupad sa iyo, nahihimay niya. Kung kaya mong ibalik sa Kanya, at kung hindi naman kaya mo,
ayaw rin niyang maligaw ka. Buhay po ba ang Diyos? Ganun po ang ating Panginoon. Nawa po. Nawa po. Hindi lang ako, alam ko, mga kapatid ko po ay galak na galak sa pagmamahal ng Diyos. Nasa dakong ito ay nasumpungan natin lahat. Ito po ay binabahagi ko po sa inyo upang manatili po kayong sariwa sa paningin ng sinuman. Upang manatili po kayong nag-aalab sa pandaman ng ating Panginoon. At upang higit na maramdaman ninyo na anuman ang hindi nyo kaya ay makakaya nyo dahil may tunay nagmamahal sa inyo na di nakikita ng sinumang tao. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Salamat, Mother, sa iyong napakagandang pahayag kung paano nga ba ang pagmamahal ng Diyos ay kanyang nararamdaman. With your permission, Mother, kung papahintulutan niyo po, talaga pong ako bilang kapatid niyang alagad, nakikita ko po kung paano siya minamahal ng Diyos. Kung narinig niyo po yung kanyang pahayag, para sa araw na ito, 12 kilo ng pata ang iginayak niya para pagkain naming mga alagad. Wala po siyang hanap buhay. Wala po siyang tao na tahasang nagbibigay sa kanya na ito yung budget mo para sa araw na ito. Subalit bakit nairaraos niya araw-araw ang pangangailangan namin Wala naman siyang hanap buhay. Sino po ang kumikilos? Ang ating Panginoon. Wala pong isa man. Kayo, ako, na Mother, ito 2,000 budget mo ngayong araw na to. Wala pong ganun. Talagang ang Diyos po, pasar po sa mata ko na ang Diyos ang kumikilos upang matugunan niya ang pangangailangan ng bawat alagad sa gampaning ibinigay sa kanya ng Panginoon. Sapagkat batid ko po na hindi ibibigay sa kanya yun ang hindi niya kaya Batid ko po, walang sino man sa amin, lalo ako, patawad Ama, hindi ko po siguro kaya yun Dahil araw-araw iintindihin mo yung ipapakain mo sa mga alagad. Hindi naman po kami 10 lang. Hindi naman po kami 20. May araw po na 50 po yung kumakain dun sa itaas. Sa makatuwid, kung wala talaga ang Diyos na nagmamahal sa Kanya, paano po siya makakasurvive? Pero nakakasurvive po siya sa lahat ng pangangailangan. Kaya po, pagka mga 1 week na lang, naku po, talagang gumaganyan po iyan. Sabi niya sa akin, Mami Bet, matatapos na yung buwan, makakasadsad na naman ako. Talaga po naman, sa bawat araw, yun po yung gampanin na binibigay sa kanya ng Panginoon. Huwag pong magkaroon ng kadumihan ang inyong kaisipan. Baka sabihin ninyo, walang nagbibigay sa kanya, paano sila nabubuhay? Meron yan, meron lihim na nagbibigay sa kanila. Nagkakasala po kayo. Wala pong lihim na nagbibigay sa kanya, kundi ang lahat ay nagaganap sa kaparaanan ng Ama. Mother, with your permission, minsan daw po, wala na kaming bigas. Doon sa itaas, sabi niya, naku, wala nang bigas. Isang kaban po ba San Linggo? More or less, isang kaban San Linggo ang sinasain niya. Sabi niya, naku, wala na. Alam niyo po, kinabukasan yan. Naglulundag doon sa itaas. Sabi niya, alam mo, Mami, tumawag yung friend ko from, ewan ko ba kung anong bansa iyon. Pagtawag niya sa akin, mag-check daw ako, meron siya sa akin pinadalang pera. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Ganyan po kumilos. Binanggit po niya yung kanyang hanap buhay noon. Sino po yung nakinig? Ano po siya dati? Punsoy expert, no? Yung mga nagpapapunsoy, pakitingnan mo nga bakuran ko, saan ko ba lalagay yung pintuan para swertihin ako? Magbubukas ako ng factory, saan ko ba dapat iharap ang pintuan para maging matagumpay ako? Siya po ang nag-a-analyze, yun po yung kanyang trabaho. Ano po? At naibabahagi po niya sa akin na kaya maraming nagmahal sa kanya, karamihan ng pinunsoy niya naging successful. Kaya, bilang pagtanaw ng utang na loob at sila'y successful na, sila po yung tumutulong sa kanya para po yung gampanin niya ay maisakatuparan niya. Kaya wag po kayong marumihan ng kaisipan. Ang tumutulong po sa kanya ay yung kanyang mga naging kaibigan sa dati niyang buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ganyan po siya kumilos. Wala pa ba, mahal na Apo? Wala pa. Okay po, dahil wala pa po ang mahal na Apo, alam ko pong gustong maraming naghahangad na magbahagi. Huwag po kayong maiinip, ha?
Kasi po, kumisa nakikita namin kayo. Nakaupo kayo dyan, pero physically present but mentally absent. Anong ibig kong sabihin? Physically, nandito kayo, pero yung utak nyo lumilipad. Wala dito yung utak ninyo. Minsan naman, makikita mo nakadukdok, nagyuyukayok, nakapikit ang mata. Nakakawala po ng motibasyon dun sa mga tumatayo sa harapan dito. Sapagkat ang gusto ng tumatayo dito, makita namin kayo na nai-inspired kayo sa salita ng Diyos na binabahagi ng mga kapatid nyong nandito. Hindi naman po kami tatayo dito ng ganang kami lamang. Kundi nang dahil sa pag-aatas ng Ama, tumutupad kami. Kaya nawa, yung binibigay ng mga nagbabahagi, pakinabangan ninyo para mapuspos kayo ng galak. Minsan nga po sabi ko, parang wala nang nakikinig. Parang ang hinihintay lang nila, ang mahal na Apo Kunching, parang yung mga nagpapahayag dito, wala lang, pasok sa kanan, labas sa kabila. Ano kaya ako, Tita Mirna, pag tumayo ako, bigla ko itanong, what is my last word? Para patunayan ko kung talagang nakikinig. Pag walang nakasagot kung ano ba yung huling-huling salitang binitawan ko, anong ibig sabihin? Hindi kayo nakikinig. Pero alam ko, at this point, lahat ay alerto, bukas ang isip na tumatanggap ng salita ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na mapagmahal. Batid ko po na isa po sa mga kapatid ko ang nagmimithi na siya ay tawagin ko, si kapatid na Efren. Salamat po, Ama, sa paggabay mo sa amin ngayong umagang ito. Alam ko po, Ama, na kung wala kayo, wala po kami magagawa. Kaya labos po ang aming pasasalamat sa aming pagtungo rito na bagamat ako ay medyo puyat, pero pinahintulot mong baliwala sa akin ng pagkapuyat. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid, lalo na sa ating mga masisipag na alagad, sa mga choir at sa mga kasama kong kaps. Magandang umaga po sa inyo sa hapong ito. Napakaswerte ko po ngayong umaga na ito dahil po sa tawag po ako ng Panginoon. Di ko po akalain, talaga pong nagkukwentuhan po kami ni kapatid Nalando. Bigla po akong tinawag ng Ama para magpahayag o sabihin sa inyong lahat dito na ako ay napakapalad. Maswerte ako dahil mahal ako ng Panginoon sa mga nangyari at yung mga nakaraan kong mga naranasan sa buhay. Muli po, ipapahayag ko uli ang aking mga naranasan. Kasi po, tuwing tatayo ako rito, wala po akong ibang ibinabahagi kundi yung mga naranasan kong masakit. O hirap na hirap akong talaga. Dahil po sa pag-ibig ng Panginoon, ako po ay kanyang niyakap, minahal. Nung mga nakaraang araw na yan, ako po ay nagkaroon ng karamdaman hindi ko po kayang ipagamot dahil sa wala po akong pera. Alam po ninyo, nung maranasan ko po yung karamdaman ngayon, araw-araw po pumunta ako rito. Nang ginagawa ko ay magdala ng pasyente rito. Ihintayin ko lang pagkatapos ng gawain. Ako po natutulog sa tricycle. Nung dumating yung karamdaman na yun, ang tinanong po, dinig ko kay Apo. Ang sabi po niya sa akin, anak, meron kayo kang prostate cancer. Talaga pong masakit ang aking naramdaman. Na kung ikaw, anak, ay mananalig ka sa Ama, walang imposible. Yung karamdaman mo na yan ay kanyang pagagalingin. Ginawa ko po yung
mga sinabi ng Banal na Espiritu na kung mananalig ako sa Kanya, pagagalingin ang aking karamdaman. Kasi sabi niya, ang bundok ay kaya kong tibagin, kaya kong gibain. Ang tubig sa dagat, kaya kong hawiin. Ang lupa ay kaya kong pagbitak-bitakin. Kaya kung mananalig ka ng totoo, yung prostate cancer mo na yan, ay pagagalingin ko ay kanya. Hanggang sa sinabi po ng Apo sa akin, magbata kang 9 na araw kang pumunta rito. Pagdating ng 9 na araw, magaling na yan. Yun po ginawa ko po na mayroong kasamang sakripisyo. Ang sakripisyo po ay hindi po natin magagawa yan kung talagang hindi ka totoo sa Panginoon. Natuto po akong magdasal bago matulog. Pagkagising, magpasalamat. Napakarami ko pong in-adjust. Yung mga kagalit kong tao at saka yung mga init ng ulo. Kung ano-anong mga pag-a-adjust na kaaya-aya sa Panginoon ay ginawa ko po. Nang dahil po sa mga mensaheng naririnig ko, dapat po pala ay manalig ka ng totoo, magpakabait, tumulong, at saka lahat ng gawain, lalong-lalong sa Panginoon, kung makakaya mo ay kayanin mo. Yan po ang aking ginawa. Pati po yung mga alaga ko nga po, pinagdadasal po ako lang dahil po sa aking karamdaman. Yan po ang karamdaman ko noon, gabi-gabi po talagang masakit po. 9 na araw po akong dito mo dun at hindi umiihi. Kaya pagdating po ng alas 10, magbibihis na po ako. Paliliguan po ako ng misis ko. Punta na po kami rito. Dito po sa upuan ito, dito po ako nakapwesto. Nakapanjama lang po ako at nakakatiter. Kaya po masakit ang nararamdaman ko. Tuwing lalabas na po ang Banal na Espiritu, nakaupo ako rito kahit na masakit. Pagkaka po nagsalita ng Banal na Espiritu, para bang yung nararamdaman kong masakit, parang bato na po yung tiyan ko, para bang nawawala po, unti-unti, para bang nalilibang. Ganun po ang nadama ko. Na sa loob ng 1 araw po, ganun ang ginagawa ko. Kaya po nung pagdating ng 1 araw, bilang na bilang ko po yan, alas 12 po ng gabi nang maranasan ko yan, napupunta po ako sa CR. Nang maupo ako na biglang napansin ko yung aking catheter, tanggal na. Samantalang ang catheter na yan, kung magpapapalit ako sa mga doktor, meron pang binobomba pa yun ng ringgilya para maalis ang pagkalak doon sa pantog natin. Yan po bigla pong nawala pagdating po ng 9 na araw, yung alas 12 ng gabi. Kaya po ginising ko yung mga kasama ko, mga anak ko. Sabi ko, nakatanggal na yung catheter ko. Nang maupo ako sa bowl, ang naramdaman ko po, tinano para bang bumulwak na gano'n. Dumi, ihi, magbanghol para bang yung bornang na nabuksan. Nasiyahan po ako, umiyak. Kaya po ako naiyak sa pangako ng Panginoon na sa loob ng 9 na araw ay pagagaling. Ika yung aking prostate cancer. Naiyak po ako at magdasal. Sa loob po ako ng CR. Paglabas ko po yan, tinawag ko ng mga pamilya ko. Hindi na ako nakatulog hanggang umaga. Yun nga po, pagdating ko po rito ng umaga na yan, alas 18 ng September. Dumating ako rito, wala na yung mga sinusuot kong panjama, wala na yung catheter na yan. Maganda na tindig ko. Kaya yung mga kasamahan kong pasyente rito, nakita nga, ba't ka maong ka na, lalo yung panjama. Pinagaling na ako ng Ama. Kaya napakabait ng Ama sa akin, mga kapatid ko, mga pasyente. Ito po ang nangyari sa akin, kaya po binabahagi ko tuwing tatayo ko rito. Para po lumakas ang loob ninyo, para po magkaroon kayo ng inspirasyon. Kung kayo man may karamdaman, kahit anong klaseng karamdaman,
basta't mahalig lang po tayo sa Ama. Wala pong imposible. Ako po, isa na po ako nagpapatuloy sa edad ko po nito. Talagang hindi ko po kaya sabihin ito kung hindi nangyari sa buhay ko. Kaya sabi ko po kanina, magdamag po ako hindi nakatulog. Totoo po yun. Dapat natutulog po ako ngayon sa oras nito. Nang dahil po din sa bayaw ko ito, sabi po nakahapon, dalhin mo ako ikakaya po. Wala lang po kami masakyan na komportable siya. Sa tricycle hindi pwedeng maupot, yun nga paan niya. Pero ngayon, ito siya kasama natin na nakikinig sa mga mensahe, sa banal na hapwa at sa oras na ito ay masayang-masaya po ako at siya po ay kusang loob na sumama dito na para makinig sa banal na Espiritu. Maraming salamat po sa inyong lahat dito at huwag po tayong makakalimot sa Ama. Siya lang po ang ating pag-asa. The best po siya. Aawit lang po ako ng kapraso para po sa maialay sa ating Ama. Ihahandog ko po sa iyo, Ama, lalong-lalo na sa kinalagdan na minamahal natin si Apo Konsing. O kasarap, sarap namang damhin, pagmamahal mo o aking Ama, ito ngayon lang nadama. Mula nang makilala ka, o ako sana'y yakapin mo, upang ako'y di mawalay sa'yo, pagkat ang buhay kong ito ay sadyang laan sa'yo, Ama. Ama, ikaw aking Ama, ang nagbigay ng pag-asa. Sa buhay ko na kay lungkot at kay tagal nagdurusa. Ang puso ko'y lumulukso sa tuwa pagkasama ka. Kapag ako ay nawalay, ayaw ko nang mabuhay pa. O kay sarap, sarap namang damhin, pagmamahal mo aking Ama. Ito ngayon lang nadama mula nang makilala ka. Ama, ikaw aking Ama, ang nagbigay ng pag-asa. Sa buhay ko na kay lungkot at kay tagal nagdurusa. Ang puso ko'y lumulundag sa tuwa pagkapiling ka. Kapag ako ay mawalay, ayaw ko nang mabuhay pa. O Ama ko, sana'y yakapin mo, upang ako'y di mawalay sa'yo, pagkat ang buhay kong ito ay sadyang laan sa'yo, Ama.
Maraming salamat po. Salamat po sa lahat ng mga kapatid kong nagbahagi. Nawa po kung paano namin naramdaman